Welcome sa Recess Talks, ang podcast na para sa mga estudyanteng tulad natin. Dito, pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa buhay estudyante. Mula sa mga kanya-kanyang school struggles, hanggang sa mga kwentong pantambay lang. So, kung naghahanap ka ng chill na kwentuhan para sa break time lang, tara na at samahan kami dito sa Recess Talks. Gusto ko kalimutan. Baka nakalimutan mo na siguro, no? Okay naman, na-base ko naman yung interest ko na maging magpakatulong sa sarili instead of nakuha yung sarili ko. So, start breaking answers na nakuha natin on this our podcast. Ano yung pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo na talagang pinagsisiyan mo? Ang pagkakamali. So, ito nga pala ang aming special guest. Sila nga pala ang mga first year BSBA students dito sa CMI. So, tatanong kami ng ilang questions about their life, experiences, and struggle. Kanya-kanyang struggles bilang isang students as a business admin. So, di ba may mga questions na tayo na nabaan, which is ginawa nila natin by numbers. By numbers. So, kada individuals bubunot ng isang number Dito sa aming palabunutan, special bunatan yan. So, bubunot sila dyan na may numbers, then kada number is may equivalent na question. So, umpisa na natin. Mercy. So, pwede na tayo magsimula dito kay pangalan niyo, sir? Christian D. Pascolado po from BSBA 1A sa Mary Immaculate. So, pwede na po kayo mamunod ng tanong. Ilan po? Sa loob niyo ano mo? Brief number. Anong number po ba ito? Number 17. So, 7 po ba yan? Number 7. So, ang question mo ay, in your next life, will you want your mother to be your mother again? Why? Ulitin ka, at tagalin mo na. Kung meron ka pang susunod na buhay, gusto mo ba na yung nanay mo ay maging nanay mo ulit? Bakit? Gusto ko maging nanay ko yung mama ko kasi tungkol sa inalagaan niya ako within 9 months, hindi ko yun malilimutan. Kaya susulitin ko yung pagkakataon sa kabilang buhay na gusto ko pa rin siya yung Sana yun ang tinatawag natin the mother's love. Sa kayo, may mga pwede kasi. Ikaw naman, Julius. Kung same lang din sa question ni Christian, payag ka rin ba na susunod mo po is ganun sa kasunod? Oo, siyempre paano. Kasi iba talaga magaling. Iba talaga yung mother's love talaga. Talagang makapagod. So, talaga, sabi natin na iba po talaga ang mother's love pagdating sa mga anak natin. So, pwede na tayo mag-proceed sa second question. Since natanong ko na rin si Julio, proceed na lang tayo. Ang papabunutin na natin is eto, Mga Raymond. ano pong pangalan niya, sir? Ako si Raymond David from BSBA 1A. So, siya si Raymond. So, pwede ka na po bumunot ng iyong bago. So, number na nabunot niya ay number 9. So, yung question mo ay, what struggle challenge you the most but will make you better version of yourself? So, Hindi ko ulit. Ano yung struggle na napagdaanan mo na nakatulong sa pagbabago ng magandang ikaw ngayon? Maganda. So, parang ano yung, kumbaga, Ano yung struggle? ano yung struggle sa buhay mo na parang nag-challenge sa'yo na naisip mo na, grabe itong pagsubok na to, siguro magbabago na ako. Siguro, ano yung nagbabago sa'yo na challenge yun? Yung pag-aaral ko na senior high school, sobrang nakatulong sa akin. I'm a very madali ko na namin yung mga pinag-aaralan niya kasi bawat yung mga napag-aaralan ko sa senior high school. So, para sa iyo talagang
yung seniorize talaga naging way para mag-improve siya sa bilang isang college students. Since hindi related sa school, ano naman yung pwede mong pinagdaanan ito about family, hours natin sa personal life mo? Simulang siguro yung mga struggles na pagdaanan mo, mga sa tingin mo nagpahirap sa'yo, then pagkatapos mo malagpasan yun, alam mo nagbago ka. Natatawa si sir. Ay, yung sometimes, dati kasi clear ako ng tamang sign, pero, pero okay naman, na-base ko naman yung interest ko na maging magpakatulong sa sarili instead of nakuha yung sarili ko. So, very good answer by Raymond Reynes. Pwede na po tayo mag-proceed sa ating third question. Ang ating third person na interviewin, lapit na po. Layo na po. Si Ma'am naman. Si Ma'am po. So, ano pong pangalan niyo, Ma'am? Jessica Serba from BSBA 1. Yan po si Jessica Serba, BSBA 1A. So, pwede na po kayo muna ng question. Ang number na nag-unod niya ay number. So, ito yung tanong niya is, what's the mistake you've struggled to forgive yourself with? Partner, hindi. Tagalog yun. So, dito, ano yung pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo na talagang pinagsisiyan mo? Ang pagkakamali. Ngayon lang ako nakita ng ganito. Sarit lang, walang worst na pagkakamali. So kung walang worse, so ano yung sa tingin mo? Kahit mga minor mistakes lang na sa tingin mo pinagsisiyan mo din ka. Pagsagot sa nanay. Pagsagot sa nanay. So ano naman natin? Sa nanay. Tracy and So para kay Sherba is pagsagot sa nanay, talagang pinagsisiyan niya na sumasagot siya sa kanyang nanay. Kaya ko lang yung Next question tayo. So pwede tayo proceed sa ating board kapat na person. So sino po ba yun? Pakilala mo kayo. Ako si Erin from BSBA 1. Sagulat na. So pwede ka na po bumunod. Bigyan ng mic. So, number ay... Ano ba yan? Number 5. So, yung question mo ay, what is something you wish you could forget? Ano daw yung sa tingin mong bagay na sana kalimutan mo na lang para sa'yo? Kung meron mong bagay na gano'n, sana kinalimutan mo na lang. Ano yun? Gusto ko kalimutan. Baka nakalimutan mo na siguro, no? Kaya baka nakalimutan mo na. Alam mo na yung buhay ko. You can think of it. Bagong question. Hindi. Ulitin mo lang ang tanong. So, para sa sarili mo, ano yung isang bagay o anumang pangyayari na sana kinalimutan mo na lang, na sana hindi na lang siya nag-exist sa isip mo, sana hindi na lang nangyari sa'yo, sana nakalimutan mo na lang. Ano yung bagay na yun? Nakalimutan niya na bagay na talaga. Wala akong gusto kalimutan. Siguro yung hate ko sa father. Yun lang yung isa sa kanya. Parang
Kahit hindi siya yung nakasama ko or nakasama namin ni Mama, kaya ko pa rin siya patawarin. Good answer by Elsie. So, pwede na tayo mag-proceed sa next person. Siya na. Pakilala na. Ako si Lloyd, BSD Chef, Fancy. O si Mr. Lloyd. Nabunod na tanong ni Lloyd ay number 4. Number 4. Question number 4. So this is your question. What is the one thing you need to let go of to become the best version of yourself? Ano yung gusto mong bitawan sa sarili mo para mas mapabuti ka sa sarili? Siguro kapinado ako, tabad ako eh. Siguro yun na lang para hindi ako laging nakainata na lang. Aminado mo na agad ang motivation niya, especially sa panahon natin ngayon. Lalo na mga estudyante tayo. Hindi ako yan. Ang next question natin ay si pangalan ni Sir. Wala si Junel Nicolas from J1A. Sa pamulit na. Unang tanong, anong tanong ang nagawa ko? Number 6. Number 6. If you could give one advice to people younger than you, what would it be? Kung gusto mong magbigay ng isang payo para sa mga nakakabata sa iyo, ano yun? Siguro magbibigay kayo ng payo sa mga mas bata sa iyo. Halimbawa, meron kang nakapabatang kapatid o meron kang mga kailangan mas bata sa iyo. Ano yung Pwede napapayo? silang bigyan ng payo na pwede mag-motivate sa kanila para sa kanilang buhay. Hindi babalik. Tsaka yung pagsasabi ng buwan. Sa mga Magiging magalang. Sa good respect by Mr. Nicolas. Next. Tatanong natin para nakapag-alala po. Ako pala si Ian YouTube from J1. Kaya, ano? Uy! Ano pa ka lang? Sinipan mo? Sinipan? Yeah. Well, Last but not least, number 12. So this is your question, sir. If you could confront someone who broke your heart, maybe your friend, family, or special someone, what would you say? Kung bawa, kung bibigyan ka, kung kukumpronta ka ng isang tao malapit sa'yo, pamilya mo, or special someone mo na nakasakit sa'yo, ano yung sasabihin mo sa akin? para sa akin, hindi naman sa kawalan sila, kawalan tayo sila. Parang, kasi kung ano mo sa iyo, isang tao, parang process, parang hayaan na lang. Kasi, hindi naman kasi sabihin man natin na, oo, mahal mo siya, pero, By far, this is the most heartbreaking answers na nakuha natin on this our podcast. baka maging totoo ka lang sa sarili mo. Yan, wag mo na lang kasing, wag na lang natin pekain yung nararamdaman natin para sa tao. So, the healings talaga, yung pagiging totoo talaga sa sarili ang in-highlight ni Mr. D. So last The last question. Pakilala ka po. Pakilala ka. Ako si Miss Linda Escobar. Sa muna po, Miss Boy, 1 is Miss Linda. Number na nakulit niya ay question number. Si Mati Daniel. Mati number 1. Number 1. First, kanina, last question. if you could see one thing about your future, what would it be? Now is
na isang bagay sa future nyo, ano po yun? So parang ano po yung nakikita mo sa future mo? Ano yung wedding goal? Ano po yung tingin mo? Ano yung sa tingin mong mangyayari po sa future ninyo? Sa akin, siguro magiging business owner. Business owner. Magbenta-benta ng mga yan. So, magiging business owner in the future by Miss Lisa. Tatlo pa tayo. Sa bonus question lang natin. Bonus question. Kung bagay ng question po na tatlo is random na lang isasagot. Sino gustong sumagot sa inyo? Meron po tayong random question na pwede sumagot. So, nagpresenta si Miss Jessica. So, gusto niya sumagot. So, bubunot na po siya. Number na nabunot ni Miss Jessica po ay number 3. Third question. Ang question is, how do you think people perceive? Ano? Madaldal, makulit. Yun yung sa akin. So, simple answer but meaningful. Pero matandaan, okay. By galing kay Miss Jessica. Ayun nga. Sino nyo naman? Very simple. Kanina, kasi tinanong ko rin siya about sa tanong mo meron. Second, si Mr. Pangilion Julio. Pumunta po siya ng question. Anong number ba? Number 11, second to the last question. So, yung tanong is, if you could take a person, who would it be and why? Kung magpapasalamat ka sa isang tao, sino muna yun at bakit? Siguro para sa akin yung mga parents ko. Kasi sila nagparaan sa akin, sila nagpaaral, sila nagpaaral. Yeah, sila yung napapasalamat sa akin. So, para kay Mr. Bagino, Liz, yung parents niya. Talaga kasi siya yung nagkalaga sa kanya, simula bata, nag-aaral. That's a good answer by Mr. Bagino. And this is our last question. It will be answered by Mr. Pasculado. Number? So, the last number would be, I don't know. Number 2, second to the first. Have you ever had a friendship and unexpectedly, what do you learn from it? Ano yung nagkaroon ka na ba ng nagkaroon ka na ng kaibigan tapos parang hindi mo inaasahan na natapos na ng bigla yung pagkakaibigan nyo, parang biglang nawala na lang, parang hindi mo inaasahan na layo na kayo, hindi parang hindi na kayo papansinan. So ano yung natutunan mo doon? Kung meron ka na experience na meron ka nakilala friend mo from the past. Actually, wala akong natutunan. Pero nagkaroon ako ng kaibigan na halos parang nawala na lang siya ng wala. Malapit talaga kami sa isa't isa, pero once na lumipat sila ng lumipat sila ng bahay, then, isang beses lang kami nagka-chat, tapos yun, nawala na. Kasi mahalaga talaga yung kaibigan na nagsasama kayo in physical. Nakikita kayo. Kasi kung more on online, possible talaga na hindi kayo masyado. Parang nawalan na kayo ng communication dahil nasa nagkalayo na kayo ng kanya-kanyang tiraan. So that's a good answer by Mr. Pasculato. And so that's all nga pala sa aming podcast ngayon. And for all the 12 questions, natapos na po namin na lahat po sila is nakapag-answer at nakapagbigay ng kanya-kanyang magagandang sagot galing sa kanilang personal experience and kanilang struggles in their lives as a students or even as a person. So, and that's all, and we have to thank you all. Advertise